Isang pinagpalang araw sa iyo, kaibigan. Mahal ka ng Diyos at meron siyang napakagandang plano sa buhay mo. Huwag kang mawala ng pag-asa sa kabila ng mga problema. Paano ba nakapasok ang kasalanan sa tao? Kasi noong unang panahon, nung nilalang ng Diyos si Adan at Eva, nilikha sila ng Diyos na walang kasalanan. Ano ba ang kasalanan? Ang kasalanan ang malaking hadlang sa Diyos at sa tao. Sabi sa Isaiah 59:2, ngunit ang sala mo ang nagiging dahilan kaya di marinig ang dalangin mo at siya ring dahilan sa paglayo ninyo o paglalayo ninyo, meaning paglalayo ng tao at ng Diyos. Ang kasalanan ay ang pinakaugat o dahilan kung bakit ang tao ay sumusuway sa kalooban ng Diyos. Ito ay nagsimula sa pagsuway ni Eva at Adan nung kinain nila yung pinagbabawal na bunga doon sa gitna ng hardin ng Eden. Sabi sa unang Juan 3 verse 4, ang kasalanan ay paglabag sa kautusan. Sabi naman sa 1 John 5:17, ang lahat ng gawaing hindi matuwid ay kasalanan. So ang kasalanan ay unang nakapasok sa lahi ng tao nang sumuway ang unang tao na nilikha ng Diyos, na si Eva at Adan. Ang kasalanan ay bunga o resulta ng isang makasalanang kalikasan ng tao. Mayroong kasalanan sa pag-iisip, sa salita, at sa gawa. Lahat ba ng tao ay nagkasala? Sabi ng Roma 3:23, sapagkat ang lahat ay nagkasala at walang sino mang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. At sabi din sa Roma 3:10-12, gaya ng nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Walang nakakatalastas, walang humahanap sa Diyos. Silang lahat ay nagsilihis, magkakasamang nawalan ng kasaysayan. Walang gumagawa ng mabuti, wala kahit isa. Roma 3:10-12. So lahat ay nagkasala, kahit na sabing napakabait na tao o hindi makabasag pinggan. Pero sa isip niyan, nakakapag-isip yan na masama. Halimbawa, hindi siya lumalaban sa iyo. Well, siguro kasi duwag siya. Pero sa isip niya, inaaway ka niya. Diba? Ganoon? Kasi ang kasalanan, hindi lang yung nakita mo na ginawa o narinig mo na sinabi. Ang kasalanan ay nagsisimula pa lamang sa isip. So ito ang malaking hadlang sa pagitan ng Diyos at ng tao. Dati, open ang communication ng Diyos at ng tao. Subalit nung nagkasala ang tao, pinaalis na sa Garden of Eden si Adam and Eve. Nahiwalay na ang tao sa Diyos. Ano naman ang naging bunga ng kasalanan o naging kabayaran ng kasalanan? Sabi sa Roma 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan. Nakapasok ang kamatayan dahil ang tao ay nagkasala. Kasi yun ang naging bunga o kabayaran ng kasalanan. Nakatakda na sa tao ang mamatay. Sabi sa Hebrews 9:27, at kung paanong itinakda sa mga tao ang mamatay na minsan at pagkatapos nito ay ang paghukom. Sabi ng Diyos kay Adan at Eva, pag kinain nila yung bunga na yon ng puno ng kaalaman ng mabuti at masama,
sila ay mamamatay. Physically, hindi sila agad-agad namatay. But spiritually, agad-agad silang namatay. Ano yung spiritual death na unang naranasan ng tao bago physical death? Ang ibig sabihin ng kamatayan ay separation o pagkahiwalay. Nahiwalay ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Yun yung tinatawag nating spiritual death. Nahiwalay, nalayo ang tao sa Diyos dahil sa kasalanan. Dahil nalayo ang tao sa Diyos, eto na si Satanas. Nagkaroon na siya ng pagkakataon para sirain, nakawan at patayin ang tao. Yun ang kanyang goal. The thief comes to steal, kill, and destroy. Nais niyang sirain, wasakin, nakawan ang tao. Nangyari yan nung ang tao ay nahiwalay sa Diyos. And sad to say, lahat ng tao ay nahiwalay sa Diyos. Dahil lahat ng tao ay nagkasala. Dahil doon, mapapahamak ang tao. Dahil siya ay nagkasala. Tandaan natin, ang kasalanan ang naghiwalay sa Diyos at sa tao. Kung ganoon, ano ang solusyon para ang tao ay makabalik muli sa Diyos? Tao ba ang gagawa ng paraan para siya makabalik sa Diyos? Meron ba siyang kakayanan na makabalik sa Diyos? Siya ay makasalanan? Kung sa tao lang, wala tayong kakayanan na makabalik sa Diyos. Dahil ang Diyos ay banal. Hindi natin kakayanin. Subalit dahil tayo ay mahal ng Diyos, ang Diyos na rin ang gumawa ng paraan para tayo ay makabalik sa Kanya. Sabi ng John 3:16, dahil sa sobrang pag-ibig ng Diyos sa mga tao, ibinigay niya ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Walang iba kundi ang Panginoong Hesus. Upang ang sino mga sumampalataya sa Panginoong Hesus ay hindi na mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Therefore, ang solusyon na nakita ng Diyos para ang tao ay makabalik sa Kanya ay sa pamamagitan ng Kanyang anak, ang Panginoong Hesus. Sa kabila ng ating pagkakasala, tayo ay mahal na mahal ng Diyos. For God so loved the world. Sobrang mahal ng Diyos ang sanlibutan. Sino yung nasa sanlibutan? Tayo yun. Tayo yung object of God's love. Dahil sobrang mahal tayo ng Diyos, ibinigay niya ang Panginoong Hesus upang kung tayo ay sumampalataya sa Kanya, hindi na tayo mapahamak, kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Sabi ng iba, hindi, magpakabait ka lang, makakabalik ka na sa Diyos eh. Manalangin ka lang, makakabalik ka na sa Diyos. Hindi po. Makasalanan tayo. Kahit ang panalangin natin ay hindi makakarating sa Panginoon dahil tayo ay makasalanan. Sabi din ng Epeso, hindi sa ating mabubuting gawa tayo maliligtas. Sabi sa Epeso 2:8 and 9, sapagkat sa biyaya kayo'y nangaligtas sa pamamagitan ng pananampalataya. At ito'y hindi sa inyong sarili. Ito'y kaloob ng Diyos. Hindi sa pamamagitan ng mga gawa upang ang sino man ay huwag magmapuri. Hindi ka maliligtas kung magpapakabait ka lang. Kung ang ating kabaitan ang makapagliligtas sa atin, hindi na sana ipinadala ng Diyos ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. Ang katotohanan, kahit na magpakabait tayo, makasalanan pa rin tayo. Hindi natin maikakaila yun. Nakakapagsinungaling ka, nakakapag-isip ka ng masama, naiisipan mong gumanti,
nagagalit ka, nang aaway ka. Lahat ng yan ay kasalanan at walang makasalanan na makapapasok sa kaharian ng Diyos. Dahil ang Diyos ay banal at ang kanyang dako na kinaroroonan ay banal din. So, hindi sa pamamagitan ng ating mabubuting gawa tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Jesus. Di ba kanina sabi sa Romans 3:23, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. And then Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. Yung talata pa lang na yon, napakalinaw na. Hindi sa pamamagitan ng ating sariling mabubuting gawa. Hindi rin sa pamamagitan ng relihiyon tayo maliligtas, kundi sa pamamagitan ng pananampalataya sa Panginoong Hesukristo. Napakalinaw nun. Bakit may mga religion pa? Ang relihiyon ay paraan ng tao sa pag-aakala niyang sa pamamagitan ng gagawin niyang relihiyon ay makakabalik ang tao sa Diyos. Subalit, ang Diyos ay nagtalaga na ng mamamagitan para sa Kanya. Hindi religion yon, kundi si Jesus. Siya ang tagapamagitan na itinalaga ng Diyos. Makikita natin yan sa Kanyang salita. Sabi sa 1 Timothy chapter 2 verse 5, sapagkat iisa ang Diyos at tanging si Jesucristo lamang ang taong tagapamagitan sa atin at sa Diyos. For there is one God and one mediator between God and man, the man Christ Jesus. So isa lang ang tagapamagitan sa tao at sa Diyos, si Jesus Christ lang. Hindi religion, hindi rin mga santo, hindi si Mary, hindi si Joseph, hindi si Saint Peter, hindi sino mang tao, maliban sa anak ng Diyos na nagkatawang tao. Walang iba, kundi ang Panginoong Jesus. Anong sinasabi sa John 14:6? Sabi doon, sumagot si Jesus, ako ang daan, ang katotohanan, at ang buhay. Walang makapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan ko. Yun ang sabi ni Jesus, siya ang daan. So siya ang magdadala sa atin para makabalik sa Diyos. Siya ang tanging daan, ang katotohanan, at ang buhay para ang tao ay makabalik muli sa Diyos. Hindi sa pamamagitan ng religion. Bakit? Ano ba ang ginawa ni Jesus dito? Sabi sa Bible, si Jesus ang kordero ng Diyos na mag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Si Jesus yung Lamb of God. Kaya siya napako sa krus, namatay, nilibing at muling nabuhay para tubusin ang ating mga kasalanan. Si Jesus, siya mismo ang naging handog para tayo ay mapatawad sa ating mga kasalanan. Kung si Jesus ay hindi magkakatawang tao, wala siyang katawan at dugo na ihahandog para sa ating kasalanan. Kaya napakahalaga na siya ay magkatawang tao, sapagkat ang banal na dugo ng Panginoong Yesus ay kailangang mabuhos para sa ikapagpapatawad ng lahat ng tao. Napakahalaga ng ginawa na yon ng Panginoon sa krus ng Kalbaryo. Ginawa yun ni Lord Jesus para mabayaran ang ating mga kasalanan. Si Jesus ang nag-iisang tagapagligtas ng tao, hindi religion. Hindi ka dadalhin ng anumang relihiyon sa kalangitan. Ipapahama ka
ng relihiyon. Sapagkat si Jesus lamang ang daan, katotohanan at ang buhay patungo sa kalangitan. So anong gagawin mo? Na ginawa na pala ni Jesus na namatay sa krus na pako para tubusin ang ating kasalanan. Sabi sa mga gawa 16, beginning with verse 30, sila ay inilabas niya at sinabi, "Mga Ginoo, ano po ang dapat kong gawin upang ako'y maligtas?" Sumagot naman sila, "Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at maliligtas ka, ikaw at ang iyong sambahayan." So ano yung una niyang dapat na gawin? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Hindi sa religion, hindi sa kung sino mang tao o founder ng religion. Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus at ikaw ay maliligtas. Sinabi rin kanina sa Romans 6:23, ang kabayaran ng kasalanan ay kamatayan, subalit ang regalo ng Diyos ay buhay na walang hanggan sa pamamagitan ni Hesukristo na ating Panginoon. So ang kaligtasan ay wala sa religion. Wala rin sa mga gagawin mo o mabuting gawa, magpakabait ka na lang, ganon. Hindi rin. Ikaw ay maliligtas kung ikaw ay sasampalataya sa Panginoong Jesus. Kung tatanggapin mo na si Jesus nga ang anak ng Diyos, na sinugo ng Diyos dito sa mundo, siya ay napako sa krus, nagdusa, namatay, inilibing at muling nabuhay upang tubusin ang iyong kasalanan. Kailangan sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Si Jesus ang mabuting balita, sapagkat nasa Kanya ang kaligtasan. Siya lamang ang nag-iisang daan, katotohanan at buhay. So ulit, anong gagawin mo para ka maligtas? Sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Ano ba yung mabuting balita? Ang mabuting balita ay yung sinabi ko na sa'yo kanina, na si Jesus ay sinugo ng Diyos kasi mahal niya tayo. Si Jesus ay napako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang tubusin ang ating mga kasalanan. Siya ang nag-iisang tagapagligtas natin. Number 1 mong gagawin, sumampalataya ka sa Panginoong Jesus. Kung totoo ang pananampalataya mo, dito ka na pupunta sa next step na to. Talikuran mo at pagsisihan mo na ang iyong kasalanan. Yan yung makikita natin sa Acts 2. Mga gawa 2:38. Sabi dito, nung nangaral si Pedro, verse 38, sumagot si Pedro, "Pagsisihan ninyo at talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang Espiritu Santo." So number 1, sumampalataya. Hindi ka sasampalataya sa relihiyon. Mananampalataya ka sa Panginoong Jesus na siya nga ang anak ng Diyos, ang nag-iisang tagapagligtas na tumubos sa ating mga kasalanan. Pangalawa, magsisi ka na at talikuran mo ang iyong mga kasalanan. Maraming taong nagsasabi hindi daw sila makasalanan kaya hindi sila magsisisi. Relihiyoso sila kaya sapat na yon. Wala pong taong hindi makasalanan. Kapag hindi ka magsisisi, hindi ka makakalaya sa kasalanan na yan. Kung ang relihiyon mo ang panghahawakan mo, hindi ka kayang iligtas na relihiyon mo. Hindi religion ang sagot. Ang solusyon na ibinigay ng Diyos Ama ay ang kanyang kaisa-isang bugtong na anak. So sabi dito ulit, pagsisihan ninyo talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Hesukristo upang kayo'y patawarin at ipagkaloob sa inyo ang
Espiritu Santo. Ano yung baptism? Yan ba yung wiwisikan ng tubig? Hindi po. Ang bautismo sa tubig ay simbolo. Sumisimbolo na ikaw ay nagsisi na. Pag ikaw ay binautismohan, ilulubog ang iyong buong katawan sa tubig. Simbolo na inililibing mo na yung iyong lumang pagkatao, yung iyong makasalanang pagkatao. Namatay ka nang kasama ni Kristo. At ngayon, pag-ahon mo, ikaw ay nabubuhay na sa bagong buhay na ibinigay sa iyo ni Kristo. Kasama mo na si Jesus. Mahalaga yan. Hindi pwedeng hindi ka magpabautismo. Mahalaga yun eh. Kasi sinabi ng Panginoon na dapat na gawin yon. Kasi sinisimbolo din nun ang pananampalataya mo. At the same time, sumisimbolo rin yon na naniniwala ka na si Jesus nga ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ikaw ay iligtas. Pag nangyari yon, sabi pa doon sa verse 38, at ipagkakaloob sa iyo ang Espiritu Santo. Mananaahan sa iyo ang banal na Espiritu. So number 1, ulitin natin, paano ka maliligtas? Napakahalaga na marinig mo ang mabuting balita. Ano yung mabuting balita? Si Jesus, ang anak ng Diyos. Siya ang isinugo ng Diyos dito sa mundo kasi mahal tayo ng Diyos. Nais ng Diyos na sumampalataya tayo sa Kanya. Si Jesus ay nagdusa na pako sa krus, namatay, inilibing at muling nabuhay upang tubusin ang ating mga kasalanan. Siya lamang ang nag-iisang tagapagligtas ng tao. Siya lamang ang daan ng katotohanan at ang buhay. So number 1, kailangan mong sumampalataya kay Jesus. Hindi sa religion. Okay? Walang magagawa ang relihiyon. Si Jesus ang daan para tayo makabalik sa Diyos. So number 1, sumampalataya ka. Number 2, pagsisihan mo na at talikuran ang iyong kasalanan. Kaakibat ng pagsisisi na yan ang simbolo ng pagpapabautismo sa tubig. Napakahalaga nun. Magaganap sa iyo kapag ikaw ay nakipag-isa na kay Kristo, ikaw ay magiging bagong nilalang. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, ang sino mang nakipag-isa kay Kristo ay magiging bagong nilalang. Wala na ang dati niyang pagkatao, narito siya ay bago na. Paano ka mababago? Ang Diyos ang gagawa nun. Tatanggalin ng Panginoon ang iyong kasalanan at bibigyan ka niya ng bagong katauhan. Mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Yan din ang sinasabi ng John, ng Juan 1, John 1:12. Tingnan natin yan. Subalit, ang lahat ng tumanggap at sumampalataya sa Kanya, meaning sa Panginoong Jesus, ay binigyan niya ng karapatang maging mga anak ng Diyos. Sila nga ay naging mga anak ng Diyos hindi dahil sinilang sila ayon sa kalikasan o kagustuhan o kagagawa ng tao. Ang kanilang pagiging anak ay mula sa Diyos. Isinilang sila ng Diyos. Born of God sa English. So napakahalaga. Tanggapin mo si Jesus sa iyong puso. Lubos na sumampalataya ka sa Kanya. Pag nangyari yon, bibigyan ka ng karapatan na maging anak ng Diyos. Ang Diyos mismo ang magbibigay sa iyo ng right to become His child. Hindi dahil sa mabuti ka, hindi dahil sa relihiyoso ka, hindi. Kundi dahil tinanggap mo at sumampalataya ka sa kaisa-isang bugtong na anak ng Diyos. Walang iba kundi ang Panginoong Jesus. At mga kapatid, libre ang kaligtasan. Walang bayad. Kahit isang piso wala. Bakit libre? May nagbayad na kasi. Si Jesus, ang Panginoong Jesus ang nagbayad para maging libre ang kaligtasan sa atin. Ano ulit ang gagawin natin? Sumampalataya.
tanggapin ang Panginoong Yesus sa ating puso bilang ating Panginoon at tagapagligtas. Isuko na natin yung ating buhay sa Kanya. Talikuran na natin ang kasalanan. Magsisi na tayo talikuran ng kasalanan. Magpabautismo sa tubig. Ano mangyayari? Mananahan sa iyo ang banal na Espiritu. Ikaw ay magiging bagong nilalang. Ikaw ay magiging anak ng Diyos. Bibigyan ka ng Diyos ng regalo ng buhay na walang hanggan. Napakaganda nun. Matagal na itinago sa atin yan ng relihiyon. Ayaw nilang basahin natin ang Biblia kasi malalaman natin ang katotohanan. Pero salamat sa Diyos at binigyan niya ng kalayaan ng mga tao ngayon na pag-aralan at basahin ang Biblia. Kaibigan, kung nais mong tanggapin ang Panginoon, kung ikaw ay sumasampalataya na si Jesus nga, ang anak ng Diyos, nagdusa, namatay sa krus, inilibing, at muling nabuhay para ikaw ay tubusin, sumabay ka sa akin sa isang panalangin. Panalangin na pagsisisi, panunumbalik sa Diyos, at pagtanggap kay Jesus. Ipikit mo ang iyong mga mata. Sabihin mo, Panginoong Jesus, inaamin ko po na ako ay makasalanan. Hindi ko kayang iligtas ang aking sarili. Patawarin mo po ako. Naniniwala po ako na ikaw ay namatay, inilibing at muling nabuhay upang ako ay tubusin, upang ako ay mapatawad sa aking mga kasalanan, at upang ako ay iligtas sa tiyak na kapahamakan ng impyerno. Linisin mo po ako ng iyong banal na dugo, Panginoong Jesus. Tinatanggap kita sa aking puso. Manahan ka sa aking buhay. Ikaw na ang maging Panginoon, Diyos at tagapagligtas ng buhay ko mula ngayon. Inaalay ko po sa iyo ang aking buhay. Tinatanggap kita, Panginoong Jesus. Ikaw na ang masusunod sa akin mula ngayon. Maraming salamat po, Panginoong Jesus. Amen. Ako na lang pong mananalangin. Ama, pagpalain mo po ang aking kaibigan na nakinig at sumampalataya sa iyo. Sumabay sa maikling panalangin na yan. Manahan ang iyong banal na Espiritu sa kanya, O Diyos, sa oras na ito. In the name of Jesus, mapuspos ka ng banal na Espiritu sa pangalan ng Panginoong Jesus. Panginoong Diyos, mangusap ka po sa kanya. Hindi po ito ang maging simula at wakas, kung hindi ito ang simula ng isang napakagandang relasyon sa iyo ng kaibigan kong ito. Ibigay mo po, O Diyos, anuman ang mga kahilingan niya at pangangailangan ayon sa iyong kalooban, ipagkaloob mo po ito. Maraming pong salamat, Ama. Sa iyo po ang kataas-taasang papuri, pagsamba at pagluwalhati, ngayon at magpakailan pa man. Amen. Pagpalain ka ng Diyos. Congratulations. At ngayon, ikaw ay anak na ng Diyos. God bless you. Sa susunod muli. Hallelujah.